good morning once again mga kaibigan. Kumusta po kayo? Nasa ikalawang araw na po tayo ng 2024 at kumusta pong muli at nawa ang inyo pong bagong taon ay patuloy na masigla. At patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan. So sa ikalawang araw na ito ay tayo po'y muling magbabahagi ng kanyang mga salita at ang ating pong mapapag-usapan ay tunay pong napakaganda rin mga kaibigan. So kahapon sa unang araw ay ating pong naibahagi sa inyo ang patungkol sa study the Bible. At tunay na bahagi ito ng paglago bilang Kristiyano. Ang ating pong spiritual life ay kailangan talaga natin pong nino-nurture at nino-nourish ito mga kaibigan. So tayo ay mayroong goal to be closer more to God. Kaya ito ang ating mga pag-aaral, ang pagbabasa ng kanyang mga salita. At pagkatapos itong ating susunod na pag-uusapan o topic ay bahagi rin ng paglago at bilang paglapit sa Panginoon. Walang iba kundi ang panalangin o pananalangin. So, it's all about prayer or pray. So, paano ba natin ito kailangang maisakatuparan? Dahil ang ating goal ay mapalapit sa Panginoon at makilala siya habang tayo ay patuloy na lumalakad sa mundong ito sa taong 2024. Okay? So, ngayon, tayo mag-uusap mga kaibigan patungkol sa prayer o how to pray. So yan po ang ating magandang topic ngayon. But by the way, nawa, kayo po ay malusog, nasa maayos na kalagayan ngayon, sa kabila ng natapos na kaabalahan at patuloy na nag-enjoy at nagsaya sa pagsapit at pagdiriwang ng Pasko at sumunod nga itong bagong taon. Ngayon, ay talagang pagsikapan nating mapalapit, no, at makilala ang Panginoon sa buhay natin. Kung hindi natin nagawa noong 2023 ay gawin natin ngayon, no? Sapagkat ito ang higit na mahalaga sa lahat sa buhay po natin, ang makilala at mapalapit tayo sa Diyos. Okay? So ang ating pong key verse na pag-uusapan natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Matthew 6, chapter 5, verse 8. Ating pong basahin. Okay? It's all about prayer. Okay, and when you pray, do not be like the hypocrites. Okay, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Okay, so yun po ang ating teksto sa umagang ito. So tayo po'y sumandaling manalangin. Our Father in heaven, hallelujah to your name be glorified. We thank you for today. Once again, we are grateful and blessed na mayroong buhay na kaloob ka sa amin sa pagbangon pa lamang sa umaga, Lord. Truly, it is a blessing. Salamat po. And as we study your word, may you bestow wisdom upon me as I share your word. At ganoon din po, i-bless mo po yung mga makakasama ko online at bigyan mo po sila ng pagkaunawa sa mga mababahagi pong mga salita na mula po sa inyo. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So yun po mga kaibigan, no? Napakaganda ng salita ng Panginoon. No? Inuutusan tayo. Ito ang model na pananalangin na ibinigay sa atin mismo ng Panginoong Jesus. No? And when you pray, do not be like hypocrites. Huwag daw tayong maging mapagkunwari
Okay? Sa pananalangin. Yung mga taong nananalangin, gusto nilang nakikita silang religious ang dating. Nananalangin sila na nakatayo, no, na parang banal. Hindi po daw ganyan ang ating dapat gagawin. No, nananalangin sila sa mga karsada. Alam naman natin kung sino itong mga ito, nananalangin ng ganyan. Okay? So, maintindihan nila ang tunay na pananalangin. Ayaw naman natin silang kukutsain dahil maaring because of ignorance. But ito ay tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mananalangin. Ang sabi pa niya, truly I tell you, truly, pag sinabi ng Panginoon Jesus na truly, ay meron tong ini-emphasize niya yung kanyang meron tong gravity na dapat daw ay maintindihan natin. Sinasabi niya na yung mga ganong uri ng pananalangin ay meron na silang reward na natanggap. Okay? Kung ano mang reward yun, hindi natin saklaw sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang ipapataw niya sa ganong uri ng pagpapakitang tao. Okay? But when you pray, go into your room. Pumasok daw tayo sa ating kwarto. Sarado ang pinto at manalangin tayo sa Ama na hindi natin nakikita. Okay? Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Okay? Anything na ginagawa natin ng lihim, ang Diyos ang nakakakita. Kung ano man ang ginagawa natin sa pananalangin natin, kung ito ay kalulugdan niya. Pero may mga ginagawa man tayong hindi kalugod-lugod sa Diyos in secret, meron din tayong mapapala doon. Opposite nga lang. Okay? So, and when you pray, do not keep on babbling like pagans. No? Ibig sabihin, hindi pa ulit-ulit na panalangin, hindi recital prayer. Diba? Ang gusto ng Panginoon, yung prayer natin ay galing sa puso natin. Kung ano yung laman ng ating puso na idudulog natin sa Panginoon. Ganyan po yung pananalangin na nais ng Diyos. Yung nakikipag-usap tayo ng masinsinan sa Panginoon. Hindi yung paulit-ulit na panalangin. Alam din natin kung anong panalangin yan. Di po ba? The idea of talking to God can be intimidating. Okay? But it doesn't have to be. In fact, prayer can be wonderful experience if we know how to do it God's way. Okay? So fortunately, we have God's word to teach us to pray or how to pray. The Bible instructs us to pray at all times in any posture, in any place, for any reason. Okay? Pero hindi yung pinapakitang nagpe-pray ka in any place, but it is in secret. Kung meron kang nakitang isang lugar na makakapag-pray ka solemnly, okay, then do it. Hindi yung nandun ka sa kaligitnaan ng mall o ng supermarket o ng palengke at bigla ka na lang mananalangin doon. Hindi naman po ganon. Okay? In addition, it does not matter whether you pray in King James English or the most contemporary jargon. Okay? So it doesn't matter how you speak to God. Hindi mahalaga basta kahit Tagalog ang yung prayer or kung anong nasa puso mo ang higit na mahalaga. God only desires that you pray from pure and sincere heart. Yan yun Yan ang nais ng Panginoon na makita sa atin. Okay? So the disciple observed the profound effect prayer had in Jesus' life and ministry. They witnessed how Jesus would often go off by himself to spend time in prayer with his heavenly Father. Nakita naman natin, ang Panginoong Jesus, kung inyong napanood yung The Passion of Christ as parang portrayal, kung paano ang Panginoong Jesus doon, mapapanood natin, he went to a secluded area in a place na mananalangin siya siya lang ang nakikipag-usap sa Ama. So tayo rin, we can do the same, na tayo ay makakapag-usap sa Diyos sa pamagitan ng individual prayer. Meron din naman tayong group prayer, yung tinatawag. Okay? Pagka merong mga prayer meeting, di ba? We pray in partner. So iba yung congregational prayer,
No? Iba rin yung group prayer at iba rin yung pastoral prayer at iba rin po yung ikaw ay nananalangin na sarili mo ay nais mong ilapit at yung mga panalangin ay gusto mong idulog sa Panginoon. Okay, ang sinasabi ng Panginoon dito, ng Panginoong Hesus, kung paano tayo mananalangin individually. Okay, isasara natin ang ating pinto, pupunta tayo sa kwarto, at doon tayo makikipag-usap sa Diyos with a sincere and pure heart. Yan ang gusto ng Panginoon na marinig sa atin sa pananalangin. Okay? So, ito yung example ng Panginoon na gusto niyang gawin natin. So, when the disciple witnessed how Jesus would often go off by himself to spend time in prayer with his heavenly Father, they saw the power, peace, and tranquility that emanated from his life, giving him the ability to stay calm in troubled circumstances. Makikita naman po natin talaga, no, kung tayo meron ding mga kabigatan sa buhay, na meron tayong mga nararanasan, talagang pagka tayo lumapit sa Panginoon in prayer, parang gumagaang ang ating pakiramdam. Nakakaramdam tayo ng easiness. Kasi, yun naman ang sabi ng Panginoon in Philippians 4:6 and 7. Ano pong sinasabi doon? Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Okay? Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng yan. Huwag nga raw tayo mag-alala, be anxious for nothing. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Bagkus sa lahat ng bagay ay ipaabot natin daw sa Diyos ang ating mga hiling sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. O yung 7, and the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and mind in Christ Jesus. So yung kapayapaan ng Diyos ay ating makakamtan, no, na hindi kayang arukin ng puso at isipan ng tao kung gaano kapayapa yun na binibigay ng Diyos sa atin sa sandaling tayo lumapit sa Kanya. Okay? So ganito po, Jesus' prayer life so impressed these men, yung kanyang mga disciples, that they asked Him to teach them to pray. Okay? Kaya nang masaksihan ng kanyang mga disipulo kung paanong ang pagnanalangin ng Panginoong Hesus ay napaka-solemn at pagkatapos ay parang nakikita sa kanya yung luminous yung kanyang katauhan sa sandaling nakikipag-usap siya sa Ama, ay ganito yung kanilang nasambit. Turuan mo naman kaming manalangin. Okay? Certainly, if the perfect Son of God often took time to pray during His life here on earth, how much more do we, mere men and women, need to pray? Tayo rin. Di po ba? Sa katotohanan po talaga mga kaibigan, nilikha tayo ng Diyos no? Meron tayong kaugnayan sa Diyos na kung saan, kung paano ang nais ng Panginoon ay mapalapit tayo sa Kanya, ay yung mga bagay na kailangan natin gawin, ay hindi talaga natin itong makakalimutan. At ito pa rin talaga ang mag-uudyok sa atin. It will dictate us to be inclined spiritually to our divine Maker. Kasi ganyan tayo niya nilikha. Meron niyang dinesign sa puso natin na mauuhaw talaga tayo sa kanyang presensya. Yan po ang katotohanan. No? Prayer is an essential ingredient to walking with Jesus Christ. We need to examine its element found in God's Word. So, may mga elemento ang pananalangin, no? Hindi lang basta ito yung nanalangin tayo and then hindi natin nalalaman kung paano ba tayo dapat talaga mananalangin. So, mayroon tayong mga 6 na puntos dito na matututo tayo. This will teach us and it will help us to know and learn more about how prayer works and how
we should be praying. Okay, number 1, prayer was modeled for us by Christ. Okay, Jesus took time to show His followers how to pray. Kaya nga yung binasa natin, di po ba, na verses ay ito yung isang bahagi kung paano tayo dapat mananalangin. And when you pray, do not be like the hypocrites, okay? For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Hindi tayo dapat nagpapakitang tao na tayo'y nananalangin, na tayo'y banal. So hindi ganon kasi sinasaliksik ng Diyos ang puso natin eh. Ang gusto ng Diyos ay sincere and pure heart when we approach His throne of grace. Okay? Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, okay, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Yung bang paulit-ulit na panalangin ni-recite, no? Na halos matulog na sa kapapanalangin, hindi pa natatapos yung beads, no? Paulit-ulit na panalangin yun. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya, kung ano yung saloobin mo, no? Na idudulog mo sa Kanya sa pananalangin. Okay? So, hindi rin yung panalangin na gawin mo ito ng 10 beses, at ganito ang gawin mo. Hindi ganun eh. Ang gusto ng Diyos ay relationship in prayer. Paano ba yung relationship sa isang mag-asawa, sa isang mag-boyfriend and girlfriend? How they talk to each other. Di ba natural? Hindi yung meron kang kodigo, hindi yung meron kang ni-recite para sasabihin mo yung feelings and emotion mo dun sa kausap mo. Diba? Natural way of talking. Ganyan din ang gusto ng Diyos. Na natural natin siyang kinakausap sa mga kabigatan natin, sa mga sitwasyon natin, sa anumang bagay na nais nating iparating sa Kanya. Because prayer is talking to God. Diba? Nakikipag-usap. At ngayon, kung paano sumasagot ang Diyos, ito yon sa mga salita niyang binabasa natin. Okay? So, ganyan. Prayer was modeled for us by Christ. Okay, number 2. Prayer is not a solitary experience. Okay? So, not a solitary experience. God has given us His Holy Spirit to aid us in prayer even when we do not know what to pray. Meron din tayong banal na espiritu na siyang tutulong sa atin kung paano tayo mananalangin at kung hindi natin nalalaman kung ano yung sasabihin natin, the Holy Spirit will guide us. Remember, kahapon sinabi natin, yung banal na espiritu ay nananahan sa atin in 1 Corinthians 6:19-20. Di po ba? Anong sinasabi doon? Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you? Okay? Yan yung bagay na dapat din nating naiintindihan. Puntahan ulit natin yung verse na yan para tayo ay nagkaroon ng linaw kung bakit ang banal na espiritu ay nagbibigay din sa atin ng karunungan kung paano tayo magsasalita at mananalangin sa Panginoon. Okay. Ang sabi rito, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Okay? You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Yan din yung sinasabi naman sa 20. Okay? 1 Corinthians 6:19-20, kung ang banal na espiritu ay nasa atin, nang tinanggap natin ng Panginoong Jesus, and then, meron tayong, sinasabi rito, God has given us His Holy Spirit to aid us in prayer even when we do not know what to pray. Romans 8:26-27. Puntahan natin. So dito makikita rin natin kung paano ang banal na espiritu ay tumutulong sa atin sa pananalangin. Kaya maganda na ang taong ito sinasabi ko po sa inyo
ay kilalanin natin ng Diyos, no? Lumapalapit tayo. Kung hindi natin nagawa noong 2023, gawin natin ngayon. Napakagandang paumpisa ng taon na nakikilala natin ang plano ng Diyos sa buhay natin at nakikilala natin siya kung ano ang nais niya sa atin. Okay, 8:26 to 27. Ang sabi dito, in the same way, okay, Romans 8:26 to 27, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes, okay, for us through wordless groans. Makikita natin how the Holy Spirit will help us, diba? How the Holy Spirit will take over kung hindi natin alam, dahil minsan sa buhay natin, no, sa sobrang bigat at sa dami ng ating binubuhat, hindi na natin alam kung ano ang ating sasabihin. Okay? Nandyan ang banal na Espiritu. Ano ba ang banal na Espiritu? Di ba? Siya'y Diyos na sumasa atin. Okay? Because we have God 3-in-1. Meron tayong iisang Diyos, meron silang 3 functions. Yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Meron silang mga trabahong ginawa sa atin. So ngayon, wala na ang Panginoong Hesus, iniwanan niya tayo ng banal na Espiritu. Noon, kasama ng mga alagad ng Diyos, si Jesucristo na Panginoon. Pero nung siya'y umakyat na sa langit, ang iniwan niya sa atin ay ang banal na Espiritu na siyang ating comforter. Okay? So, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So, siya yun, di ba? So, meron tayong banal na Espiritu to aid us in helping us in prayer. So, ganyan po mga kaibigan. Ang number 3, ano ang patungkol sa panalangin? Prayer allows us to voice our request to God. Di po ba? It helps us voicing our requests out to God. Prayer is God's appointed way for us to relate our concerns and present our needs to Him. Ano ang sabi ng James 4? Makikita natin. Puntahan natin ang James 4. Okay? So, nakakatuwa ang Bible kung napakarami niyang instruction na hindi natin nalalaman, no? Kaya ito kumpleto itong salita ng Panginoon. Nandito na lahat, ang science, medicine, history, at kung ano-ano pa. Kung paanong, bago pa ang technology, kung paanong dinesign ng Panginoon ang universe. Diba? Walang makakagawa noon, ang Diyos lamang. Kaya kumpleto ang aklat na ito sa pag-aaral. Okay? Ang James 4, chapter 2, verse 3, anong sinasabi? You desire but do not have, so you kill. Okay? James 4. Okay. So, you desire but you do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. Ibig sabihin, no, ito'y literal na sinasabi ng Panginoon, may mga tao na naghahangad ng isang bagay na wala siya. Kaya para makuha niya yon, magnanakaw siya, papatay siya. Okay? Para mapunta sa kanya. Ganyan yung kasamaan You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. Diba? Naiinggit tayo. So ang nangyayari, dahil sa inggit mo, nagkakaroon ka ng desire na mang-away. So, you do not have because you do not ask God. Kasi nga, dahil hindi natin kilala ang Diyos, na dapat siya yung unang lalapitan natin para tayo humingi at magpakumbaba para yung mga bagay na kailangan natin ay pagkaloob sa atin. So, kaya ang sinasabi, you do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives.
that you may spend what you get on your pleasures. So sinasabi rin dito na kung paano tayo dapat lalapit sa Diyos sa tamang kaparaanan. Doon ayon din sa kanyang kalooban. Hindi ang paghingi sa Diyos ay mga wants lang. Okay? Hindi wants. Kailangan yung need natin talaga ang ating ilalapit at idudulog sa Panginoon. Kasi, ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung mga bagay na kailangan natin ay igagawad ng Diyos sa atin once we walk according to His righteousness. So, ganito rin ang sinasabi ni Apostle James. Okay? So, number 4, prayer enable us to seek forgiveness. Okay? So, when we pray sincerely for forgiveness, God will hear our prayers and restore us. Okay? Nandito pa rin sa James. Ano ang sinasabi ng James 5:15 to 16? Basahin din po natin. So, sa paghingi daw ng tawad, ito ang ating makakamit. Prayer enable us to seek forgiveness. So, dapat kasi sa paglapit din po sa Panginoon ay tayo ay may kababaang loob, no? Kung mayroon tayong mga nagagawang kasalanan, hingi tayo ng tawad sa Kanya. At pagkatapos malaya tayong makakalapit, no? Kasi kung tayo may karumihan at meron tayong kinikimkim sa puso natin, hindi tayo pakikinggan ng Diyos eh. No? May sinasabi sa Psalm 66:18. Tingnan muna natin bago natin basahin ang James. Okay? Ano po ang sabi doon? If I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Yan yun. If I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Hindi tayo talaga pakikinggan ng Diyos sa paglapit natin kung meron tayong mga tinatagong kasalanan. O dito sa version na babasahin natin, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Di ba? Kaya nga po mga kaibigan, sa paglapit sa Diyos, meron din tayong paghingi ng tawad sa mga kasalanang ating ginagawa with a humble heart. Okay, in James 5:15 to 16, tinuturuan din tayo dito ng Panginoon, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Halimbawa, meron tayong kakilala o kamag-anak, mahal sa buhay na mayroong karamdaman, may sakit. O, idulog natin sa Panginoon, sabihin natin sa Kanya, manalangin tayo, manalangin ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. No? Kung meron kang kasalanan, ay pakikinggan ka niya. At yung karamdaman mong yan, dahil humingi ka ng tawad, pagagalingin ka ng Diyos. Di po ba? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kasi kapag tayo ay humingi ng tawad sa Diyos at nakita niya ang ating pagpapakumbaba, okay, inaamin natin na tayo ay makasalanan o nagkasala sa Kanya, syempre, ang Diyos ba naman ay pagdadamutan ka pa ng bagay na hinihingi mong kagalingan, nakita na niyang nagpakumbaba ka. Di patatawarin ka na niya. Anong sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sins, okay, He is faithful and just to forgive us. Hindi lang tayo patatawarin. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Yan ang Diyos, yan ang Panginoon. Okay, sa pananalangin, malaya tayong makakalapit sa Kanya. Ngunit sa mga panuntunan na sinasabi natin ngayon, na nakikita natin kung paano natin lalapitan ng Diyos in prayer. Okay, ano yung binasa natin kanina? 1 John 1:9. Basahin natin sa version ng ng Bible na ito. Ang sabi rito, okay,
If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ganun ang Diyos. Di po ba? Purify us. Sa sandali tayong lalapit sa Kanya, wala tayong magiging bahid kasalanan sa Kanyang harapan. Okay? Kasi kalakip nitong verse na to, yung ating pag-submit ng buhay kay Kristo. Pagsuko na siya ay tatanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos, the process of purifying us will come true. Okay? So number 5, prayer help us overcome worry. Marami sa atin talaga. Mabilis tayong nag-aalala, no? We worry a lot sa mga bagay-bagay ng buhay, no? Hindi natin kasi naiuuna ang Panginoon, nauunang lapitan, kung kaya gumagawa tayo ng ating mga sariling solusyon sa pag-resolve o how to resolve our problems. We forget that we have God, we have a big God that can help us overcome our worry. In the midst of troubles, we can receive God peace through prayer. Ito yung binabanggit natin kanina sa Philippians 4, 6, and 7. Basahin natin dito sa version ng ating aklat na narito. Kaya anong sabi? Okay? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Yan ang unang paraan. Kung tayo may mga sitwasyon sa buhay, tayo nagugulumihanan, may problema, okay, maraming kabigatan, ito ang inuutos sa atin ng salita ng Diyos. Do not be anxious about anything. Pag sinabing anything, lahat ng bagay. Di ba? But in every situation, anumang katayuan, anong kalagayan, anong nangyayari sa atin, anong sabi? By prayer and petition, with thanksgiving, okay, present your request to God. Ilapit mo sa Diyos ang iyong mga kabigatan na yan. Ito yung 7, ang maganda. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Saan ka makakakuha ng kapayapaang di malirik? The peace that passeth all understanding. Okay? The peace that transcends all understanding. It surpasses all understanding. Yung kapayapaan na yan, kahit na nagkakaroon pa ng gera, no? You are in between war. Okay, hindi ka matitinag. You have the peace of God. Hindi ka matatakot. Anumang solusyon, anumang sitwasyon, anumang trouble in your life, when you have God with you, you are at peace. Di po ba? Ganyan ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Yung kapayapaan na meron ng Panginoon ay naroon din sa atin kung siya ay nasa atin. Okay? Kaya nga, tinuturuan tayo na kung paano sa buhay na ito, alam natin hindi tayo makakaligtas sa maraming pagsubok ng buhay. Okay? Pero ito rin ang sabi ng Diyos patungkol sa pagsubok na yan, yung mga temptations of life. Hindi niya rin tayo pababayaan dyan. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, siya rin naman ang gagawa ng paraan. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, tutulungan niya rin tayo na magtagumpay sa mga pagsubok na yan. In 1 Corinthians 10:13, anong sinasabi dyan? Okay? Puntahan natin. Okay? Ang sabi dito, no temptation has overtaken you except
what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Okay, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Tutulungan pa rin tayo ng Diyos. Basta tayo nagtitiwala sa Kanya. So walang mga pagsubok daw na dumating sa tao, no? Na hindi natin mapagtatagumpayan o hindi natin malalagpasan dahil ang Diyos ay tapat. He is faithful. He will not let you be tempted. Hindi ka niya hayaang malugmok sa mga pagsubok na yan. Na mga pagsubok na hindi mo makakayanan. Okay? Pero kung ikaw daw ay nasusubok, He will also provide a way out. Tutulungan ka niya na mapagtagumpayan ito or tutulungan tayo na makayanan ito. Yan ang Diyos. Di po ba? Sa lahat ng mga bagay natin sa buhay, alalahanin, isa lang ang dapat natin gawin, no? Ang layo ng Diyos sa atin ay napakalapit lang. Maniwala kayo, gaano kalayo ang Diyos sa atin? Malapit lang. Yung floor at saka yung tuhod mo lang ang distance niyan. Lumuhod ka lang and then presto, you reach the throne of grace of God. Ganyan po. Sa pananalangin, ang dali nating lapitan ng Diyos. Hindi na tayo magta-travel. Hindi ka nabibili ng ticket. Hindi ka nasasakay ng eroplano. Luluhod ka lang. Kausap mo na ang Diyos. Pipikit ka lang. Kausap mo na ang Diyos kaagad. Hindi na yan kailangan pang idadial mo. Hindi ka na kailangan maglagay ng load. Diyan sa mga cellphones nyo para lang kausapin ng Diyos. It is just the floor and your knee and then you reach the throne of grace of God right away. Ganyan po mga kaibigan kung atin lamang nalalaman. Okay? So prayer help us overcome worry. Do not worry. Do not be anxious. Utos ito ng Panginoon sa atin. Di po ba? Sabi niya sa Philippians 4:6 and 7, kung babalikan natin, be anxious for nothing. Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi niya, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Nandito ako, sabi niya. Di ba? Nandito lang ako. Kaya lang, ang tanong, hindi natin siya hinahanap. No? Hindi natin siya sinasaliksik. Kung saan-saan tayo nakatingin, kung saan-saan tayo pumupunta, kung saan-saan tayo naghahanap ng solusyon. Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11? Puntahan din natin ito. No? 11:28. Ito yung kung talagang nalalaman lang natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, andito lahat ang mga comforting words na binibigay niya sa atin, pero kung saan-saan tayo pumupunta, lumalayo tayo, naghahanap tayo ng kung ano-anong solusyon. Ito lamang, nasa Kanya lang. Jesus is sufficient and enough to solve all our worries and problems. Matthew 11:28, ang Panginoong Jesus din ang nagsalita dito. Come to me, all you who are weary and burdened, okay? And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Binuhat na ng Panginoon lahat ng problema natin . Lahat ng mga kasalanan nga natin, binuhat niya . The past, present, and future, resolved na. At the cross, kinuha na ng Panginoon. Ang kailangan lang natin mga kaibigan, to know Him, to accept Him, and to put Him in our lives, in our heart, to be our Lord and Savior. Diyan, magtiwala tayo sa Panginoong Jesus. Okay? Come to me. Lapit kayo sa akin. Kayong mga naaalala, nababahala, at nabibigatan lubha. I will give you rest.
pagpapahingahin ko kayo. Alam niyo, sa totoo lang mga kaibigan, kapag kasi tayo ay hindi naniwala na meron tayong spiritual life, hindi natin maintindihan kung ano yung nagpapabigat sa buhay natin. Kaya tayo nabibigatan kasi yung buhay spiritual natin, hindi natin nurture. Okay? Meron tayong kaluluwa sa loob natin. Tayo'y kaluluwang buhay. Kapag tayo ay puro lang nakatuon sa makamundong bagay, sa physical lang na pamumuhay, talagang darating at darating in a point in our lives, malulungkot talaga tayo. No? Magkakaroon talaga tayo ng weariness. Magkakaroon tayo ng kabalisahan kasi yung espiritu na binigay sa atin ng Diyos, yung kaluluwa ay gutom at hindi malakas. Diba? Iyan yung naghahatak sa ating physical na magkakaroon tayo ng mga karamdaman. Kapag masustansya at nasa tamang kalusugan ng ating buhay spiritual, apektado ang physical, malakas tayo. Kayang-kaya natin. No? Yan yung katotohanan. Hindi lamang tayo kasi nabubuhay sa tinapay. Hindi lang tayo nabubuhay physical. Meron tayong kaluluwa na dapat nating pinapalakas din. Okay? Yan yung mga kaibigan. So, prayer enable us to seek forgiveness. Prayer modeled by Christ. Prayer is not just a solitary experience. And prayer allow us to voice our request to God. Okay? And prayer help us overcome worry. And last one, prayer increase our spiritual knowledge, okay, and maturity. Bahagi ng ating paglagong spiritual, okay, ay ang pananalangin. Okay, ulitin na rin. Balik muna tayo. Segue tayo sandali. Nung tayo ipinanganak, physically. Okay, physically ang pag-uusapan natin muna. Okay, anong ginawa ng magulang natin? 'Di ba? Pinapadede tayo. Pinapakain tayo. Okay? Dinadamitan tayo. Okay, as we grow, kumakain na tayo ng mga solid foods. Tinuturuan na tayong magsalita. Tinuturuan na tayong lumakad. Tinuturuan tayo ng maraming bagay. Hinahayaan na tayo. Okay? So, mga kaibigan, tandaan po natin, ganun din sa sa spiritual. Kailangan nating lumago. Kailangan nating magkaroon ng experience of growing and maturity spiritually. And part of it is prayer. Reading your Bible, yung na-discuss natin kahapon, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos at manalangin. Pangalawa pa lang ito sa mga proseso ng paglago spiritually. Okay? So, God will give us greater spiritual understanding through prayer. So, see Colossians 1:9. Puntahan natin ang Colossians. Kasi gusto natin talaga may improvement in our spiritual life. Diba? Kung gusto natin ng result in our physical, social, okay, and mental life, so, diba? At so on and so forth, kailangan din bahagi ng paglago natin ay ang spiritual being. Okay? Colossians 1:9. Anong sinasabi? For this reason, since the day we heard about you, we had not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Okay? Ito ang nais ni Pablo, no? Through Jesus Christ na tayo'y lumago sa ating pamumuhay, sa bahaging spiritual. Hindi lang tayo laging kumakain, nagtatrabaho, nagsasaya, nagbabakasyon. Tingnan nyo, suriin natin, kumusta naman kaya ang spiritual life ko? At the end of the day, and at the end of your life here on earth, dun sa spiritual na pinag-uusapan natin, yun lamang ang haharapin natin sa Diyos. Yun lang ang hahanapin niya kung paano tayong namuhay spiritually.
kung paano natin ginampanan yung buhay na nais niya sa atin dito sa lupa. Hindi niya tatanungin kung gaano ka kayaman nung namuhay ka, kung anong na-achieve mo, kung ano yung mga naipon mo. Hindi niya yan hahanapin niya anong uri ng buhay ang ipinamuhay mo patungkol sa akin nung nandun ka sa lupa. Iyan ang kanyang titingnan sa atin. Kaya nga sasabihin niya kapag ka nasunod natin ang kanyang kalooban, well done, thou good and faithful servant. Iyan. Hindi niya kailangan yung mga bagay na na-achieve mo. Ang titingnan sa atin kung anong uring pamumuhay spiritual ang ginawa natin. Ibinahagi ba natin siya sa kapwa natin? Sinabi ba natin ang patungkol sa kaligtasan? Okay? Ginawa ba natin yun? Yun ang nais niya. Kaya meron tayong Bible. Kaya meron siyang nilikhang tao because kailangan niya ng sasamba sa kanya. At sa pagsamba natin sa kanya at pagsunod, gusto niya dumami kasi nga tayo nahiwalay sa kanya. Diba? Tayo naging mga makasalanan. Kaya nga may pinakong Hesukristo. Dahil kung wala tayong mga kasalanan, wala sanang sacrifice. Ganyan po mga kaibigan ng katotohanan. So kaya po sa topic natin ito, nasa ikalawang topic na tayo ng paglagong espiritual, kahapon yung pag-aaral ng kanyang salita, pagbabasa, at ngayon po yung pananalangin. At bukas, okay, marami pa tayong mapapag-usapan onwards patungkol sa makakatulong sa atin sa pagkilala sa Panginoon, paglapit o maging mapalapit tayo sa Diyos at makilala pa natin siya ng lubusan. Okay? So maraming salamat po sa inyo and shout out dun po sa inyo dyan ng mga sumubaybay. At kung kayo po ay na-bless, paki-like and share na po itong ating live video na to. And as well, kung meron kayong mga tanong na gusto ninyong pag-usapan natin patungkol sa kanyang mga salita, ay pwede po kayong mag-comment dyan. No? Ang sasagot po ay ang salita ng Diyos. Okay? So pagpalain po tayong lahat, nawa, yun din ang inyong mga desire na sa taong ito, pasimula ng taon, ay naisin natin na makilala pang lubos ang Diyos, ang Panginoon, at isuko ang buhay kay Kristo. Okay? At pagkatapos ay malaman natin ang kanyang plano sa buhay po natin. Maraming salamat po. Patuloy tayong pagpalain nawa ng Panginoon. Bye-bye.